Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Sa bahaging ito, itutuloy natin ang pagsasalaysay ni Big Mac Andaya na mga pinagdaanan niya bago siya naging isang matagumpay na basketball player at artista. Paano ba ang naging transition niya sa dalawa? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Eastern Communications, Partners in Progress. Ang ginawa ko, nung patapos na ako ng 2014, 2012, 13, 14, nag-guest na ako sa mga show, sa mga movies. Kontrabida. Parang kontrabida, ganun kaaway. Pero pasundot-sundot lang, mga one project, per year, one day, one taping day, anong sabog pa tayo, di ba? Sabi ko, walang mangyayari wala na to, tapos na ako sa PBA, may edad na rin ako. Wala namang NPBL noon. Tapos sabi ko, may mga kaibigan kasi ako nakilala during the PBA ko na walang nangyari sa career nila. Nasa Jeddah, nasa Dubai, nasa Abu Dhabi. Nag-OFW. OFW, nagtatrabaho sa hotel. Tapos at the same time, naglalaro sa mga Pinoy league doon na may bayad din konti. Na may mga liga labas dito. Kaya lang mas okay yata doon kasi double pay. Diba? Kaya lang, naiwas sa pamilya mo. Ako wala naman akong pamilya. So yun ang plano. Kaso, nung nag-artista ako, wala namang nangyayari din. Nagkaroon ng MPBL. So yun, ang MPBL naman, hindi naman ganun kapareho ng sweldo ng PBA. Yet, yung satisfaction mo bilang player na hindi mo napakita yung talent mo sa PBA, na alam mong meron ka, na alam mong capable ka. Nagkaroon kami ng another opportunity, platform na mapakita namin yung totoong skills namin. Now, what made the transition more solid from basketball to entertainment? Kasi po, basketball is not forever. I believe in that. Diba? May katapusan ng basketball. Lahat po yan. Parang sinabi ni Coach Sheng, diba? Yung kontrata mo, hindi mo na makukuha uli yan. Diba? Alam ko na hindi siya forever. Kaya, hindi ko naman po hinanap yung pagiging artista. Actually, yung mga project ang naghanap sa akin eh. Nung una, ayoko eh. Kaso po, bilang sarili ko nang binubuhay ko, sayang yung pera, may pera eh. Diba? Hindi naman sumukha akong pera. Kailangan so, ang ganda ng mga, ng bayad. Tsaka, una pera eh. Una lagi iniisip pera. Kaso nung napasok ko na yung circle, naging career. Sabi sa akin nila Joel Torre, nila Marian Rivera, nila Joko Diaz. Sabi niya sa akin, Mark, nakikita nila pag magkakasama kami. Anong trabaho mo? Ano po ako, PBA player po ako dati. Diba? Narinig nila, player ako dati. Sabi, Big Mac, huwag mo nang sabihin, player ka. Hindi ka na player. Artista ka. Sabi, hindi naman ako artista. Character actor lang ako. Ano lang ako, hindi naman ako. Hindi, Mark, sabi niya, walang maliit na role sa mundo ng showbiz. Character ka, or extra ka, artista ka. Kaya pag tinanong sa'yo ng tao magmula ngayon, dapat ang sagot mo, anong trabaho mo? Artista. So, minahal ko na ako. Kailangan mahalin mo yung pagiging artista para yung mundo ng pag-artista, mahalin ka in return. Kaya yun, simula na 2017, nung nakuha ko yung pinaka-biggest break ko na McDonald's commercial with Alden Richards. Yung McDonald's kasi kasagsagan ng Yaya Dabian. Nakita ko ng buong tao. After no 1 week, kinuha na ako si Jamie, Supermom, tapos tumalo na ako ABS-CBN, Bagani. After that, since hanggang ngayon po, panay ako prime time. So, naisip ko, oo nga, dapat tanggapin ko ng artista na ako, career ko na to, tapos na yung PBA, era ko. And ito na yung career ko, ito na yung magbubuo sa akin. Kasi, ang maganda sa pagiging artista po, compare sa PBA, may retirement. Sa pag-artista, Eddie Garcia, 91. Nag-artista. Nagtatrabaho pa hanggang sa kinamatay niya, sa manangit daw. Diba? So, na-realize ko, pagiging artista, walang retirement. Unless ayaw na sa'yo ng producer. Anong naging preparasyon mo to become an actor nung tinanggap mo na artista?
weird. It's very weird, twisted. Kasi nung player tayo, kailangan Big Mac, maaga ang matulog. Kailangan disiplinado ka, di ba? Kailangan maaga ang gumising. Bawal uminom. Bawal uminom. Sa pagiging artista, kailangan bawal kang matulog, dapat kang puyat. Kasi sa camera, hindi ka pwedeng mukhang pupungay-pungay na gano'n, di ba? Tapos kailangan, basta dahil kang gising, handa ka sa puyat. May umabot po sa panahon na 5 a.m. ang call time, the following day, 5 a.m. ang pack-up. Every MWF. So, talagang patibayin ng health, di ba? Buti nagkaroon ng Eddie Garcia law na for 16 hours na lang, 14 hours. Ngayon ho, mga ilang taon na kami gano'n ng sistema. Binaliktad ko lang kung ano yung disiplina ko nung basketball ako. Binaliktad ko lang yung dito. Kailangan lagi akong gising. Lagi akong ready. Yun naman ang maganda. Yung discipline ko sa pag sinabing call time sa PBA, dapat yung punto na doon ka. Sa pag-artista, gano'n din. Kung ano call time ko, hindi ako nalilate. Kasi na-ano ko na-adapt ko eh. Naging, kung ano yung work hard ko doon, gano'n din ako sa pag-artista. Yung nga lang yung puyat talaga ang labanan. Kita naman sa eyebags ko, nag-makeup na nga ako ngayon. Kasi pang-cover ng mga eyebags. Pero at the same time, alam ko na masama ang pagpupuyat. Kaya binabawi ko sa vitamins, tulong, diba, tapos lahat ng mga health service para siguro. Tsaka naglalaro pa rin ako. Lalo na ngayon na mas kilala ako ngayon, yung mga tao natutuwa, panakikita ko, mapapicture, kaagulo. Diba? Yung panakikita nila, akala nila, ako si Coco Martin. Paano kitang-kita? Hindi man nagkaala yun, diba? Hindi rin nagkaalapit. So yun, naglalaro po sa, naglalaro palagi ako ng basketball, tapos Anytime Fitness, nag-workout ako sa ATL, gym, nag-workout ako. Paano yung transition mo? Kasi nung una, nakita kita sa probinsya, Contrabida. Opo, Contrabida. Tapos ngayon, kasama ka na sa best friend ako, kaibigan ako. Tapos nagpapatawa ka. Nagpapatawa. Ano nagagawa yung pagpihit mo yun? Di naman ako workshop. Di naman ako nagaganon. Ang sikreto na nandyan is yung nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Parang asing hindi siya trabaho eh. Sa set namin magaan, mabait si Derek Coco. Diba? Although he's our leading man, pero he's also the producer. He owns the show. Boss din namin siya. So, pag nagtatrabaho kami, talagang laser focus. Ang masaya nun, ang maganda nun, kahit na-focus ka, masaya kami sa set. So, pag yung umaarte kami, parang wala na lang, di ba? Mahirap lang yung dialogue pag mahaba yung mga eksena. Pero yung mga pag-register ng mukha, pag masaya ka, pag malungkot ka, di ba? Siguro pag iiyak, hindi man ako isang instance, iiyak agad. Kasi kaya ngayon, yung Batang Quiapo, barkada ako ni Tanggol eh. So, karamihan ng mga show ko sa Ang Provinciano, kalaban niya ako, nagsusuntukan kami. Kasi kami yung Batang Quiapo, kami yung tropa ni Tanggol. Ayokong sayangin. Kasi minsan na dumating po yung ganitong role. Usually, panay ng kalaban, supporting, semi-reg. Ito, reg. Regular, kahit anong kwento ng Batang Quiapo. Kasama kami ni Tanggol. Mayaman, umirap, nagkasunog, bubagyo, lumindol, namatay si ganyan. Kami pa rin. So, yung opportunity, nandun talaga. At the same time po, ang Batang Quiapo, dahil hindi naman natin mapagkakailan na #1 show siya sa buong Pilipinas. Yung opportunity po outside, yung mga sponsors, endorsements, kaliwat kanan na, yung mga guesting, di ba? So, another set of income. Tsaka, syempre, yung profile mo na mahaba yung profile mo. So, kung ano man ang binibigay na tulong sa akin ng show na to, hindi ko po sinasayang. Lagi ko pong minimake sure na may patutunguhan itong pinaghihirapan ko sa Batang Quiapo. Okay. Paano mo nababalansin lahat? Kasi aside from yung mahabang paghihintay pag nagte-taping, sunod-sunod, ilang units yung umaandar sa inyo. 3 unit. Tapos meron ka pang MTRCB. Meron ka pang Regasco. Meron ka pang Big Mac CC. Alam mo. Hindi ko rin po alam kung paano ka nababalance. God is good. Yung ganitong problema is a welcome problem. Happy problem. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI.
Waterproofing o sealant ba ang hanap mo? Sa German technology ng Sista, protektado ka ng 10 taon. Yan ang tapal na tatagal. Bilang isang biktima ng pagkakaroon ng speech impediment o cleft palate, ito rin ang naging advokasya ni Big Mac Andaya dahil hindi ito naging hadlang sa kanyang tagumpay maging sa basketball court o sa TV. And you also have an advocacy because ikaw rin, you had a speech impediment. Yes po. Paano mo naayos yun? Without surgery, without... Naayos ba? Naintindihan ka namin. Oh, di ba? Kasi nung bata ako, siyempre, maliit pa ako, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagkanda ako sa kalye, niloko nila ako, tinutokso ko, sorry for the term, minsan, mongoloid, hindi na dapat natin ginagamit yan, ang word na yan. Tukso sa akin ng mga bata. Binagay yung salita ko, minsan ano ng bata, di ba? So sabi ng mama ko, pagpa-opera ako, di ba? Kasi ang cleft palate ko, nasa lalamunan. Di ba yung lalamunan natin gano'n? Ako dalawa. Tapos may maliit na butas doon. So when I talk, yung hangin, may pumapasok doon. Diba sa ilong? Kaya medyo gano'n. Sabi sa akin ng mama ko, pa-opera ka kasi baka hindi. Kasi nung mga time na yun, 90s, wala naman, di ba ngayon? Ngayon, pa-opera maramit yan. Dati hirap di ba? Tsaka nakakatakot. Tsaka mahirap yung scheduling. Sabi ko, sige, pa-opera ako. So ginawa namin yung process. Taga-Vito Cruz lang kami. PGH, ito na yung araw na magpapa-opera ako. At bigla akong sinabi sa mama ko, Ma, nandun na kami. Ma, huwag na ayaw magpa-opera. So, bigay ni Lord sa akin ito Mama ko kasi nagawang siya tama sa church, simbahan. St. Anthony sa parish namin. Bigay ni Lord ito, baka magalit siya sa akin pag tinanggal ko ito. Sabi mo, hindi ka makapag-asawa. Tapos pagtatawanan ka palagi ng mga tao. Tama naman siya doon, hindi ako nakapag-asawa. Pero yung pagtawanan ng tao, parte na yun Pero growing up, as I did my life, as I did all my careers, I think I earned many respects from all over sa mundo na ginagalawan ko. Na nirespeto naman ako. Tugunan sa akin ng mama ko ng bata ako, sige, huwag ka na magpa-opera. Pag ganito lang gawin mo. Pag nasa school ka, lakasan mo yung boses mo palagi. Tapos dahan-dahan ka magsalita para mas maintindihan ka. So I did that. Elementary, honor student naman ako kahit pa paano. Involved ako sa klase. Mahilig ako sumama sa mga club, sa mga group. Marami naman ako naging kaibigan. May mga barkada akong talagang mga kapatid ko na hanggang ngayon na nag-protect naman sa akin. Maganda rin yung may barkada na mga kababata ko, 7 lang kami. Na talagang alam mo na you can go to them and they will never judge you, they will never tease you kasi brotherhood yung sama namin. Tapos po, pag-artista, magulo rin. Paano ka nakapag-artista, meron kang speech impediment? Thank God, lahat po ng mga director, producer, tatanggap. Basta kailangan lang, dahan-dahan, clear. Yun lang naman ang Lalo na i-direct ko kasi I talked to him before that. So I direct, kasama mo ako palagi di ba? Para mas marami tayong yung dialogue. Okay na ba? Gato ko. David, okay yan. Character mo yan. Sige lang, magsalita ka lang. Sumigaw ka lahat, gawin mo. Okay yan, character yan. Kasi yung look mo, ganyan voice mo, okay naman, naiintindihan ka naman. Huwag mong isipin yun. Kaya lalo ako naging confident. Diba? Lalo na pati yung cameraman namin, yung crew namin, diba? Kung kami, one happy set kami. So, never ko naramdaman na meron akong speech impediment. Kasi sila, embrace nila ako Sinasabi ko lang ito palagi sa tao, sa mga interviews ko, to create awareness. Na I believe na sa, Operation Smile ako Nasa Smile Train ako na ambassador. I go there sa mga hospital, I talk to the parents, I talk to the kids na ako ay katulad nyo na ginagamit ko yung platform ng mga ganito to create awareness na sana sa mga tao na walang speech impediment, iwasan natin yung pagtutokso, paggugulo kasi kawawa rin yung mga batang ito, kawawa yung mga parents, di ba? Ako naggaling ako doon. And may mga ganun pa rin instance, diba? Kailangan ng education on how to
live with people, with children na may speech impediment. So I really think I have a big responsibility to become a big example for the cleft palate community. Pag halimbawa, yung mga bata rin, tanong sa'yo, ang dami mong pinagdaan, ang dami naghirap tayo, you had a speech impediment, your career didn't go as well. What is the secret of success? That's a very difficult question, but siguro the secret to success is to believe in yourself. Because nobody will believe in you, nobody else will believe in you. So you just have to believe in yourself, know your strength, accept your weaknesses, and take advantage on how to make it your advantage. Kailangan malawak ang pag-iisip mo, understanding mo, maging mapagmahal ka sa mga tao. Mahalin mo sila kahit nakuhain ka nila, asarin ka nila, mahalin mo sila para yung pagmamahal na yun, mararamdaman nila yun eh. May balik sa'yo eh, diba? They treat you well, they treat you nice, baka may mga opportunity sila for you, diba? So, laging positive ang pag-approach mo sa tao, may kausap sa harapan mo, kailangan positive lagi. Huwag mong iisipin na ito, masamang tao to. Ito, ganito, ginawa nito dati, ganyan. No, lagi mo silang, kasi wala namang ginagawa sa yung masama. Never give up. Yan ang naging motto naman natin sa Letran, never give up, never give in. Positive lang sa buhay. Kahit anong iba to sa'yo, sige, tanggapin mo. Pero kailangan mag-react ka ng maganda. Kailangan maganda yung gagawin mo para may kapalit eh. Lahat ng paghihirap may kapalit. Yun po, dun ang pinaniniwalaan ko. Basta stay positive lang lagi. Never ako nag-give up sa buhay ko, sa mga tao. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Thank you, Sir Bill. Yan ang Basketball Universe para sa araw nito. Kami mapapanood Lunes, Miyerkules at Biyernes sa Facebook at YouTube. Kaya LSS, like, share, and subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang aming mga sponsor, Bank of the Philippine Islands, Eastern Communications, Eurotex at Sista. Laging tandaan, saan man kayo, ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.